Remember po yung si Jesus fasted for 40 days. Nag-fasting siya ng 40 days to prepare His ministry. So ito na po yon. So after niya po fasting ng 40 days, walang pagkain, walang tubig, ay nagsimula na po yung kanyang mga ministry. So nag-preach na po siya ng gospel sa mga tao, pinreach niya yung kingdom ni Lord, and then nag-perform na rin siya ng mga miracles. Meron siyang mga pinapagaling ng mga tao, left and right. So nagsimula yung ministry niya. So definitely, wala pang mga disciples during this time. At yung time na yon, nakita natin dun sa passage na binasa natin, na meron siyang mga tinuturo ang mga tao. So nagpipreach na siya ng good news ng kingdom ni Lord, and then nakita niya yung 2 bangka ni Simon. So ang nangyari, papunta na sila. Siguro galing sila sa magdamag na panguhuli ng isda, and then nakita nakita ni Jesus, tinawag niya si Peter, sabi niya, tungtong muna ako dyan. Siguro parang stage, no? Kasi marami siyang sinesharan ng good news. So, hiniram niya yung bangka para siguro may stage siya. So, after niya magturo, sinabi niya kay Peter, okay, alam ko wala kang huli, pero ilagay mo sa malalim na part, at doon na nga inutusan ni Jesus, si Peter, na ihagis yung lambat nila. So, ang lesson po natin ngayon, gusto ko pong impart sa atin, following Jesus is not enough. So, hindi po sapat na tayo ay sumunod sa Panginoon, na tayo lang, o mga pamilya lang natin. So, bakit hindi po siya sapat? Bakit hindi siya enough na tayo lang ang sumunod si Jesus? Okay, number 1 is because dapat may kasama tayong magbubuhat. Sabihin nyo nga po, kasamang magbubuhat. We need people to carry the load with us. It's not enough for us to be alone serving Jesus. Kasi alam po natin sa panahon ngayon, may bago ng term. Alam niyo yung term na spiritual, spiritual, not religious. Sinasabi nila, kaya ko naman mabuhay mag-isa, kaya ko mag-serve, kaya kong mag-grow sa faith ko kahit ako lang. Hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng organization, ng simbahan, hindi ko kailangan ng small group. Kahit ako lang ang magsimba, okay na ako doon. So doon po tayo nanggagaling. Yung point nga natin is para maintindihan na hindi po siya enough. Yes, possible, mag-grow ka sa online services, pero hindi po sapat yon. So ngayon, paano natin malalaman dito sa passage na to, maintindihan na hindi talaga sapat mabuhay mag-isa? Number 1, we need to understand, yun nga po, na kailangan may kasama tayong magbubuhat. Okay? We need people to carry the load with us. Okay, basahin po natin sa verse, starting verse 4. Sabi doon, after magturo, sinabi ni Jesus kay Simon, dalhin mo ang mga bangka sa malalim na parte, ito na yung sinabi ko kanina. Okay, tapos ihulog nyo yung mga lambat para makahuli ng isda. Okay? By the way, since nyo dito, na-experience nyo ng mangisda, fishing, may experience ba kayo? Talaga? Nanghuli ka ng isda? Sa banig? Okay. Yung laruan. Okay, since nyo dito, na-experience na po kayo mangisda. Meron, na-experience na kayo. Good. Okay, according to my research, para hindi ako yung sisihin nyo, yung research ko, sabi nila, the best time to catch the fish is during nighttime, umaga. Tama? So, dapat ganun daw talaga marami manghuli. Lalo na yung mga mangisda natin dito sa Pilipinas. Madalas nanguhuli sila ng isda, nagsisimula sila pumalaot sa gabi. Babalik nyo na madaling araw. Bakit? One of the reason is, hindi yung mga isda kasi, hindi yan takot sa ilaw. Hindi yan takot sa ilaw, kundi yung mga isda kasi, ayaw nila nung temperature sa umaga. Diba? Tayo nga, ayaw nga natin bumilad sa araw, yung mga isda pa kaya. Diba? So ayaw nila bumilad. So ang tendency, pag mainit, may liwanag na at mainit, tanghali, bababa talagang isda sa Pero umaangat sila pag gabi. Okay, so doon sila nagliliwaliw pag gabi. No? So, imagine, yung nangyari dito, magdamag na nanghuli si Peter sa kayong mga kasama niya. Silang mga mangisda, yung mga kasama niya mangisda, ito yung mga naging disciples ni Jesus Christ. So imagine this. Mga expert na mangingisda to, tama? Ito yung hanap buhay nila. So, wala silang alam gawin na trabaho, o meron naman siguro, pero ito talaga yung expertise nila. Tama? And then sinabi ni Jesus,
Pumunta ka sa malalim na parte, imagine ito picture this with me. Madaling araw, pagod na pagod sila Peter, tapos hiniram pa yung bangka nila. So, dahil si Peter, may idea siya kung sino si Jesus. So, pinahiram niya yung bangka na yun. By the way, wala silang huli, magdamag, zerong isda yung nahuli nila. Pagod, walang nahuli, discouraged, right? So, pumasok na si Jesus, and then sinabi ni Jesus, sabi niya, pahiram naman ako ng bangka mo, sasakay ako dyan, magpipreach ako. Okay, fine, ganyan. So, pinahiram siya. Come to think of this, paano pinagbigyan ni Peter si Jesus? Diba parang ito yung first encounter niya. Kung ikaw yung may-ari ng bangka, first time mo makilala yung tao, pahiramin mo ba? Hindi, di ba? For example, kotse nyo, may dumaan dyan na lalaki. Di ba? Sabihin, Aaron, pairam naman ang kotse mo. Papahiram mo, bro? Hindi, di ba? Who you? Di ba? Gaganong ka Who you? Pero, come to think of it, bakit si Peter, hinayaan niya si Jesus Christ na hiramin yung bangka? You know reason for this is because, una, mga Hudyo sila. So sa culture ng mga Jews, pag may bagong rabbi, matunog yan. Uy, may bagong rabbi, siguro okay yan, ganyan. So parang dito, sa church natin, sa Victory, may bagong preacher. Uy, may bagong preacher, malupit. Pastor Elmer daw yung pangalan, di ba? Sige nga po tayo. So may ganon. So kaya, and at the same time, this is not the first time na na-encounter ni Peter si Jesus Christ. In the previous verses, in the previous chapter, may kita natin, nagkasakit yung mother-in-law ni Peter. Yes, may asawa si Peter, okay? Si Saint Peter, may asawa siya. Okay? Tapos, may mother-in-law siya. Nagkasakit yung mother-in-law niya, nandun si Jesus, pinag-pray yung mother-in-law niya. Yun yung first encounter ni Peter. So, we can safely assume po sa time na to na, okay, kaya siya pumayag kasi somehow kilala niya si Jesus Christ from afar. Tama? Hindi man personal, wala pang personal encounter, relationship, pero at least kilala niya. Okay? Kaya pinagbigyan niya. So, going back, so tumungtong siya sa tubig, then napagbigyan niya, tumungtong siya pinahiram yung bangka, nakatapos yung preaching niya, and then akala ni Peter, tapos na. Hanggang dito na lang yung panghiram. Yung pala, sabi niya, wala kayong huli, di ba? parang napipicture ko, parang si Peter, of course, wala kaming huli, di ba? Nangaasar ka ba? Parang ganun. Pero sabi ni Jesus, hindi, pumunta kayo sa malalim na part. So, ibig sabihin, malalim na part, parang ilang metro lang galing sa pangpang nun, di ba? Sinabi niya, di ba? Dalhin mo ang bangka sa malalim na parte ng lake. So, siguro, a few meters lang yun away dun sa seashore. And then, come to think of it, ikaw si Peter. Ano kayo papagawa niya? Sabi niya, and then itapon mo, sabi doon, ihulog nyo ang mga lambat para makahuling ng mga isda. Imagine si Peter. Ikaw si Peter. Wala ngang huli. Magdamag na nga kami. Wala nga kaming huli. Tapos, nandun pa kami sa pinakamalalim side ng lake ng Genesaret. Wala talagang huli. Gets nyo ba? Sa mind ni Peter. Ganun tumatakbo sa kanya. Wala ngang huli. So, reluctant siya. Tapos, sinabi niya, tapos sasabihin mo, a few meters lang, konting lalim lang, makakahuli kami, ihagis namin. Hello, it doesn't make sense. So we can assume here, and based on our observation, reluctant siya kasi sinabi niya, sabi niya, Master, magdamag po kami nagtrabaho pero wala kaming huli. So medyo repulsive siya. Medyo reluctant siya. Right? Pero ano sabi ni Peter? So kahit duda siya, o hindi siya sigurado, ano sabi niya? Nakalagay doon, sabi doon, pero dahil sinabi niyo, sige, ihuhulog ko ang mga lambat. So imagine, because ganun lang yung pagkakilala ni Peter kay Jesus Christ, kahit di niya kilala, kahit hindi nagme-make sense, kahit ang labo nung pinapagawa ni Jesus Christ, sumunod pa rin siya. Come on. How many of us sa buhay natin parang ganun tayo? Minsan may pinapagawa ang Panginoon sa buhay natin, ang labo, hindi natin maintindihan. It doesn't make sense at all because you used to live like this. Ganito yung buhay mo, ganito yung planado mo, may formula ka na. Pagdating sa pera, sa relationship, and then Jesus will tell you something to do otherwise.
the opposite na nakasanayan mo. It doesn't make sense. Pero si Peter, anong ginawa niya? Sumunod siya. Nag-obey siya. You see, church, ano nangyari after niya mag-obey? Come on! Ano nangyari? Ano nangyari? Na-receive niya yung miracle niya. We have to understand that miracles happen after we obey Jesus. Ang mga miracles ni Lord, nangyayari yan after nating sumunod sa Kanya. Kasi minsan tayo, mga tao, kailangan mag-make sense muna natin bago sumunod kay Lord, right? Dapat mag-align muna sa feelings natin. Kailangan mag-align sa emotions natin bago natin sunod. Dapat convenient sa atin bago sumunod kay Lord. Pero look at how Peter responded. Even if it doesn't make sense. Lahat ng reason sinabi na niya, nagdududa siya, pero dahil ikaw yan, Jesus, dahil somehow kilala kita, walang ano, susundin kita. Church, may ganun din si Lord sa buhay natin. May mga times na papagawa sa atin si Lord na hindi mag-make sense. May mga times na papagawa sa atin si Lord na inconvenient sa atin. Come on. Pero, alam natin na pag sinabi ni Lord yun, kailangan natin sundin. Alam niyo bakit? Kasi pag sinunod natin siya, may milagrong mangyayari. How many of you here, you want to receive the miracles of God in your life? Come on. Do you want to receive the miracles of God in your life? Here's the secret. Obey Him, even if it doesn't make sense. Obey Him, even if it's inconvenient to you. Obey Him, because there's a miracle behind your obedience. Pag sumunod tayo kay Lord, may milagrong mangyayari. So, ano nangyari? So, when they obeyed, ano nangyari? So, nag-obey na sila. Paghagis nila nung lambat, ano nangyari doon? Nakahuli sila ng napakaraming isda. At halos mapunit ang mga lambat nila. So, imagine, I'm just imagining, ano pa na ba yun sa The Chosen? Itong part nun sa The Chosen, ganda nun eh. Doon sa the part ng The Chosen, nakatungtong sila doon, so kasama niya sino ba yon? Si Andrew. Okay, si Andrew, tinapon nila yung lambat, dalawa sila, and then, sobrang daming huli. Na to the point, na hindi nila mahila ng maayos. Na kailangan nilang tumawag ng saklolo. Ano yon? Sinensyahan. Oh my God, di kita lang makuha. Sinenyasan. Yes! Sinenyasan. Ayun, sinenyasan. Ito, Pinoy version na to, pinapahirapan ako eh. Think with me, guys. Kung si Peter lang yung bumuhat, ano mangyayari? Daming harvest, oh. Daming huli. Kung si Peter lang yung humila, ano mangyayari? Wala. Mapupunit na nga sa sobrang dami, sa sobrang bigat eh. It's either masaktan niya yung sarili niya, mapunit, mawala yung grip niya, makawala yung harvest. Church, we have to understand na kailangan natin ng kasamang magbubuhat. Kasama natin magbubuhat sa harvest. You see, hindi po aksidente na nandito kayo sa Taytay. Hindi aksidente na nandito kayo sa Karatig City ng Taytay, Angono, Binangonan, Cardona. Hindi po aksidente na nandito kayo. May purpose si Lord. Kung kami lang ni Pastor Elmer, parang si Peter, ang bubuhat ng harvest, ano mangyayari? It's either masaktan kami, dahil hindi namin kaya, ma-frustrate kami, parang si Peter, or at the same time, mawala yung harvest. Bakit? Kaming dalawa lang yung bubuhat eh. Ako lang yung bubuhat. Kaya church, kasama namin kayong bubuhat dito. Kailangan namin kayo dito sa ministry natin sa Taytay. As we plant church here in Taytay, kasama po kayong lahat. We need your help. Kasama namin kayong bubuhat. Pag bubuhat, inconvenient yan. Okay? Ako na po magsasabi sa inyo. Pagpunta kayo ng church, gusto nyo lang, presko, dagdag 100 points sa langit, ganyan. Kung yan lang po yung purpose nyo, kulang po yan, hindi po yung sapat. Pero kung kayo po ay pipiliin nyo na, okay, this is my church. Kasama akong bubuhat sa church na to. Guess what? Hindi po siya madali kasi may hihilahin tayong harvest. Diba? Na-experience na po ba yun? Nag-follow up ka ng one-to-one small group, dinisciple mo, ang hirap para sa iyo. Come on.
Maganda po yun. Bakit? Ramdam mo na bumubuhat tayo sa harvest. Come on! Naniniwala po ako na dito sa Taytay, mag-grow po tayo. Come on! Look around you. Ang dami pa pong upuan na bakante dyan. Para sa mga taga-Taytayan, sa mga taga-Angono na gustong-gustong umatin ng church natin, makilala ang Panginoon. Come on! Kaya po tayo, mag-invite po tayo, hindi lang dito sa church natin. Ultimo kayo mismo, pag may pagkakataon kayo, kausapin sila, i-share yung gospel sa kanila. Come on, church. Buhatin natin sila. Sama-sama tayong bubuhat. Hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Huwag po nating hayaang mawala yung harvest. Amen po ba? Pero come to think of it, no? Bakit po kaya nahihirapan si Peter? But before that, we can lose our most awaited harvest if we don't work together. We must carry the load together. Diba? Maaring mawala yung harvest, church. Huwag nating hayaang mawala yung harvest kung di tayo magtutulungan. Kailangan na magkakasama po tayo. Amen? Sabi mo sa tabi mo, kasama kita. Sa kabilang side, sabi mo, bubuhat tayo. Come on. Sayang no? Sayang yung harvest kung wala tayong kasamang magbuhat. And I was thinking, bakit kaya reluctant si Peter? Yes, sumunod si Peter. Bigayin natin yung credit kay Peter. Oh, sumunod si Peter. Yan, may miracle tuloy. Pero ba't kaya siya reluctant? Ba't pa siya nagreklamo? Ba't pa siya nagsabi, magdamag na kami ng ahuli? Pero walang nangyari. Bakit may mga ganong reasoning siya? Diba? Ba't kaya siya reluctant? Some of us prefer to be alone. I was thinking, ba't kaya ganun mag-isip si Peter? Alam niyo bakit? Tingin ko lang, I think the reason why ganun yung reaction niya is because rejected na siya magdamag Wala akong huli. Wala kaming huli. Rejected na ako. Tapos sasabihin mo, nabibigyan mo pa ako ng another chance na manghuli ng isda. Ayoko uling ma-reject. Come on. Bad trip na nga sila, magdamag Walang huli. Tapos, bibigyan mo pa ako ng chance na naalala ko tuloy yung minute ni Black Widow si Ronin, si Hawkeye. Nabado yung Avengers? Sabi ni the Hawkeye, don't do that. Don't give me hope. Parang ganon. So parang ganon yung picture dito. Parang sinasabi ni Peter, don't give me hope. Marireject na naman ako. But come to think of it, diba? Kung natatakot si Peter na ma-reject na naman, dahil wala na naman siyang manguhuli. Come to think of it, sinong gumawa ng isda? Sinong gumawa ng dagat? Si Jesus ba nandoon sa creation? Ever since the beginning. Aman. Kung yung isda hindi takot sumunod kay Jesus, so bakit matatakot si Peter sumunod kay Jesus? Come on, church. Bakit kailangan matakot ni Peter o maging reluctant siya kung in the first place, ang gumawa ng isda ay si Lord? Na pag sinabi ni Lord na may huli ka, may mauhuli ka dahil hindi tatanggi yung isda dahil siya yung gumawa nun. Sometimes we're having a hard time po mag-build sa church. Atin na lang ako dito, week in and week out. Nahiya tayo ma-reject, nahiya tayo ma-hurt. Come on, it's part of a church. You will get hurt in the church. I will get you. Minsan nga, preaching pa lang, nasasaktan ko na kayo ito po yung, kumbaga, produkto ng church. Minsan, magkakasakitan tayo, magkaka-offendan tayo. Pero hindi yun yung focus Ang maganda sa church naman natin, nag-uusap. Tama? Kaya natin mag-usap. Kaya natin pag-usapan. Kaya magpatawad. Come on. Kasi, yun naman yung purpose natin sa church So, bakit tayo matatakot? Sumubok. If God said something that we should be doing, sinabi ni Lord, rooted ka dito. Mag-invest ka dito. Mag-invest ka sa buhay ng taong to. Tulungan mo tong taong to. Huwag tayong matakot. Bakit? Kasi si Lord gumawa din dyan Ano bang wino-worry natin? Provision ni Lord? Pinasunod nga ni Lord yung isda
how much pa po tayo na anak niya? Amen? Ano ba yung mga words natin? Ano ba yung mga takot natin para sumubok? Para kilalanin yung kasama natin sa church, para bumuhat together. Alright? So it's not enough for us to follow Jesus alone because may kasama tayo dapat magbuhat. So kung ano man yung hesitations natin, come on church, God is here. He will never, never let you go. Amen? We need people to carry the load with us. So it's not enough for us to follow Jesus alone because number one, kailangan natin ng kasamang magbubuhat. Pangalawa po, kailangan natin ng taong maipaglakbay sa atin. Kailangan natin ng mga taong maiki-journey sa atin. Anong journey? Anong paikilakbay bang sinasabi mo? Una, journey to cast our fears to Jesus. Ano ba yung journey? Ano ba yung paglalakbay? Maikipaglakbay sa atin sa faith. Ano ba yung paglalakbay na sinasabi natin na kailangan natin dito sa church? Na kailangan natin, as we follow Jesus, we need to journey with people. Journey with what? Journey in the faith. Journey against, to cast our fears to Jesus. Kasama natin ng mga tao maikilakbay sa atin sa faith. Tingnan nyo to. Sabi doon sa verse 8, But when Simon Peter, okay, nang makita ni Simon Peter ang nangyari, lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo ka sa akin, Panginoon, makasalanan po ako. Come on, let's focus on this verse. So nakita niya yung miracle. So doon niya na-realize na grabe, totoo pala to si Jesus. Totoo pala siya na Panginoon. At ano nangyari? Nagkaroon ng admission. Sobra siyang na mga, ikaw talaga ang tunay na Panginoon. At dahil doon, na-realize niya, ako po'y makasalanan. Lumuhod siya, Panginoon, patawarin mo ako, ako'y makasalanan. Kapag ikaw ay dumating sa punto na na-realize mo, ikaw makasalanan, ganito yung reaction natin kay Lord. And another angle is, kapag nakita natin kung gaano ka-holy ang Panginoon sa buhay natin, doon natin na-realize na makasalanan tayo. But what's good about Peter is that there is admission. Alam mo yung nakakalungkot sa church minsan? May mga taong umaati ng church, nagwo-worship, nagsiserve, pero kalos na yung puso nila. Parang hindi nila makita na ang prideful pala nila. Hindi nila makita na, alam mo yun, makasalanan pala. May mga areas sa buhay nila na hindi na mag-give up. Nakalos na yung puso nila. Yun po yung nakakalungkot. Pero once you encounter God and you realize that you are a sinner, that's a powerful moment for us. Because tayo, i-admit natin yun sa Panginoon na tayo makasalanan. That's like what happened kay Peter. Nakita niya napatunayan niya na ito talaga si Lord. Nagkaroon siya ng encounter kay Lord, to the one and true God. That's why siya po ay umamin na makasalanan. Ba't kaya tayo minsan, hindi tayo umaamin ng kasalanan natin? Tingin nyo bakit? Could it be na hindi pa talaga natin na-encounter ang tunay na Panginoon? Hindi pa natin siya nakikilala? But here in the story that we read, di ba? Na-encounter ni Peter, na-experience yung miracle even if reluctant siya, at umamin siya na makasalanan siya. Amen. Pero ano yung kagandahan dito? Nung umamin si Peter, sinisi ba siya ni Lord? Amen. Binilame ba siya ni Lord? Ano nangyari? Hindi. Pinorgive siya ni Lord. Pinatawad siya ni Lord. So bakit tayo nahihirapang lumapit kay Lord? Bakit tayo nahihirapan umamin sa mga kasalanan natin, humingi ng kapatawaran kay Lord? Kung alam naman natin na ganun-ganun lang, papatawarin tayo ni God. Alam niyo, nakikita kong reason? Kasi sanay tayo, sa nature natin, sa culture natin, kapag yung tao, alam mo may kasalanan ka, markado ka. Diba? Since dito nag-sorry na kayo sa isang kaibigan. Aman. Tapos, after noon, nagbago yung tingin sa inyo. Yung parang wala na, hindi ka na kaibigan.
Hindi ka na uli pinapansin. Hindi ka na pinapautang. Dapat lang. Hindi, joke lang. Aman. Ganun yung notion natin eh. Kaya tayo nahihirapan mag-sorry kay Lord. Kasi feeling natin, i-reject tayo ni Lord. Feeling natin, magbabago ang tingin sa atin ni God. Totoo ba yon? Hindi. So kapag tayo ay nag-admit sa mga kasalanan natin, at inamin natin sa Panginoon yung pagkakamali natin, tayo ay Kanyang patatawarin. Amen? Hindi nagbabagong Panginoon. Sabi nga ni Josh kanina, our Lord, our God is the same yesterday, today, and tomorrow. But actually, let me correct myself, magbabago ang Panginoon pala pag nag-sorry sa Kanya. Alam mo bakit? Kasi magbabago siya because bibigyan ka pa niya ng extra grace. Bibigyan ka niya ng extra comfort. Bibigyan ka niya ng extra love. I mean, love ka na niya, pero mas paparamdam pa ng Panginoon sa'yo yung tunay na pagmamahal niya. Come on, church. Sa tao, pag nag-sorry ka, walang love na. Come on, markado ka eh. Pero tao yun eh. Huwag natin ikumpara si Lord sa mga tao. Si Lord, pag humingi tayo ng kapatawaran, papatawarin niya tayo. Ang kilang talaga is admit natin sa sarili natin yung mali natin. And He will just be right there to forgive us. Amen? Sa inyo, excited na kayo umamin kay Lord? Okay? Sa inyo, excited nang mag-sorry God, maghumingi ng kapatawaran? Hindi, seriously, come on. Because that's the only time that you will get encouraged. People will reject you, but God will never reject you. His love for you is the same. Amen? Gabi, no? Nakaka-encourage si God. I don't know about you, pero nakaka-encourage na. The only time that we can follow Jesus confidently is if we know that we are forgiven totally. Sa Tagalog, mas gaganahan tayong sumunod sa Panginoon kung alam na natin na tayo ay napatawad na. Napatawad ka na ni Lord. Umamin ka na eh. Nag-admit ka, napatawad ka na ni Lord. At dahil doon, mas gaganahan kang sundin siya sa buhay niya. Amen? What happens when someone tells you huwag kang matakot? It gives you confidence, right? Ayun sasabi ni Lord dito. Pag huminga kang kapatawaran sa Kanya, huwag kang matakot. It gives us confidence. At hindi lang confidence, binibigyan din tayo ng confidence para magpatuloy sa mission niya. Ang sabi doon, huwag kang matakot, simula ngayon, mga tao na ang huhulihin mo. Pulis ba siya? Hindi, joke lang. hindi lang. In English, okay? Do not be afraid. From now on, you will be catching men, not fish. Come on. Grabe, no? Umamin sa kasalanan, pinatawad, naniwala, in-entrustan pa ng mission ni Lord. Come on. From now on, you will not be catching men, you will be catching fish. We have to understand, church, na ang key here dito, o ang pinakasusi dito, ay kung i-confess natin, aaminin natin na makasalanan tayo. At dahil inamin natin na makasalanan tayo, papatawarin tayo ng Panginoon, tatanggalin niya yung mga takot sa atin, at ipapahayag pa niya sa atin yung tiwala niya at kaya niya tayong gamitin to catch the harvest. And you see, and after this, it's already history. Dahil kay Peter, after noon, ano sabi doon sa last verse? Nang madala nila ang mga, simula ngayon, mga tao na huliin nyo, nang madala nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. They left everything to follow Jesus. You see, church, God is calling us the same way. It started with Peter. Nagsimula lang yung kay Peter because there is a bigger mission. Tara, church, buhat tayo. Okay lang? Sama-sama tayong mag-journey together. Okay lang ba sa inyo? As your pastor here, I don't think na nandito lang kayo para umupo. Hindi lang kayo nandito para ma-feed ng word ni God. Ang ganda ng word, na-encourage ako, na-bless ako. May reason ba't po kayo nandito ngayon.
gagamitin po kayo ni Lord. Dahil may mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho kayo na taga-Taytay na kailangan marinig ang kanyang salita. Na may encourage. Hindi nyo alam. Baka may mga kaibigan kayo sa paligid nyo, tao sa paligid nyo na gusto na mag-suicide. Pero pag ginamit kayo ni Lord, sabihin sa inyo ni Lord, pag-pray mo yan. Encourage mo yan. O, kumusta ka? Kung ikaw ay manager dito o boss dito, hindi aksidente na binigyan ka ni Lord ng mga tao under your leadership. Kumustahin mo sila. Kasi baka ang tingin nila sa'yo, terror na boss eh. Pero pag bumaba ka sa kanila, kumustahin mo man sila, mabubura yung mindset na yun. At masasabi nilang totoo ang Panginoon. Come on, church. Sama-sama tayong bubuhat. Amen? Sama-sama tayong magjo-journey. Ang luwag pa dito sa 2 p.m., oh. Marami pa tayong pwedeng isama sa Panginoon. Come on, can we do this, church? Can we do this? Amen. Can we give God praise for that? Ano ba yung point ko po this afternoon? Isa lang po yung punto ko ngayong hapon na to. Tinawag tayo ni Lord na sumunod sa Kanya na may kasama. Tinawag po kayo ni Lord dito sa Taytay. Hindi para mag-isa, kundi may kasama. Ang masaya dito sa Taytay, we love the culture of families, di po ba? But I hope that we will extend our lives to other families, to other people here. Let's journey together. Amen? It's not enough to follow Jesus alone because God has called us to follow Him together. Sama-sama po tayong i-follow siya. Amen?